Hello, Eklesiastiko pong muli. Today, bigyan natin ng reaction itong video ni I am Sean Wayne tungkol sa reaction niya sa video ni Atty. Claire 8 years ago. At expose natin ang pagiging inconsistent at pagiging selective nitong dalawa. Simulan na natin. So, while I was doing the search, lumabas sa akin tong video na to ng Daily Inquirer. This was 8 years ago. Panoorin natin. Bakit ka natawa, Sean Wayne? Dahil ba hindi normal na makita ang isang abogado na nagwawala? Looks familiar. Naku, Sean Wayne, familiar na familiar kami dyan. Pero mukhang late ka naman ata sa balita. Anyway, hindi ba itong nagsisigaw na si Atty. Claire at nambasto sa pulis? Ito ring si Atty. Claire na nagsabi na wag daanin sa sigaw? Wow, hindi consistent si Atty. Claire. Kung makasigaw, inam. Tapos biglang change narrative. Pag iba, wag daanin sa sigaw, pero pag ikaw, okay lang. Galing, di ba? Siyempre, pag gumawa tayo ng content, palaging may backup na evidence. Kawanted, pahiram muna ulit ng ilang clips sa video mo. Please visit and subscribe Kawanted News Channel. Hindi lang ang content niya ang maganda, pati siya maganda at sexy. Anyway, let's continue. Kaya nga, dapat ito, makross. Oo. Sa korte. O kung dito, kung marunong ka mag-cross, huwag daanin sa sigaw. Oo. Diba? Sigaw-sigawan mo lang yung pulis habang nagpe-perform. Oo. Pwedeng direct assault yun. Diba? MPD media kayo. Kakampi niyo ba yung media? Hindi lang ay ang taga-ABS-CBN ko ako, pasensya. Natulong lang ako dito. Taga-DCRJ po. Oo, DCRJ na you are. Walang Atty. Claire Castro po. Walang warrant, sir. O, diba? So, here, siguro akala nila isang ordinaryong host lang si Atty. Claire. So anong ibig mong sabihin, Sean Wayne? Natakot sila dahil si Atty. Claire ay isang abogado? Ganun ba yon? So, nag-iba yung salita nila nung nagpakilala ng abogado, si Atty. Claire. Balikan natin. Wow, Sean Wayne, dahil ba sa title na attorney, kaya sa tingin mo naging mahinahon sila? I don't think so. DCRJ po. Oo, DCRJ na you are. Walang Atty. Claire Castro po. Walang See? Again. Oo, DCRJ na you are. Walang Atty. Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinaladkad sa SM Mall. Walang warrant, walang ginagawa, walang complaint, walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kalad ka rin. Walang complaint pinapakita. Opo. Ang cellphone ni Jackson, nagulat po kami, walang warrant. Sean Wayne, mukhang mali ka ng obserbasyon mo. I don't think that's the reason. Si Atty. Claire unang nagsisigaw, so ang tendency nagkaroon ng commotion dahil sa ginawa ni Atty. Claire. At nung bumaba ang boses ni Atty. Claire, naging mahinahon din sila. It's not because she is an attorney. It is because Atty. Claire lower her voice a bit at ang response nung kausap, malumanay na siya bago pa magpakilala si Atty. Claire. Text po sa amin yung babae na magkita sila sa mall para pag-usapan ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad nando doon? Frame up? Opo. Frame up ba to? Ba't kayo lahat nando doon? Walang tao dito na pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa follow-up operation. Follow up? Anong Yung complaint ko, ma'am, hiningi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang complaint. Paano follow up? Confidential, ma'am, kailangan malaman ko rin yung reklamo sa akin, ma'am. Ano dyan? Anong case? O diba, Sean Wayne, bumaba ng konti ang boses ni Atty. Claire. Kaya medyo na-control ang gulo. Pero obserbahan mong mabuti. Ang client at si Atty. Claire tataas na naman ang boses, kaya magkakagulo na naman. Ipapalit pangalan yung kaso. Ipapalit ma'am. Ipapalit pa lang ang kaso. Iniimbestigahan pa lang. Ipapalit pa lang ang kaso para hulihin. Walang warrant of arrest. Walang warrant of arrest. O diba taliwas sa sinasabi mo at obserbasyon mo na nag-iba ang salita nila nang nagpakilala siya na siya ay abogado. That's not the case, Sean Wayne. Arresto! Ma'am. Sir, walang complaint. Dali lang po, ma'am. Walang complaint. Pakita niyo muna sa akin. Kapag nagawa sa kliyente, ay kasalanan ako ng mo. 2,000 years later. Oo.
Diba? Sigaw-sigawan mo lang yung pulis habang nagpe-perform. Oo. Pwedeng direct assault yun. Inam kung makasigaw, wagas, tapos magpapayo na wag daanin sa sigaw. Attorney Claire, hirap paniwalaan yung sinasabi mo dahil magkaiba ang action mo dyan sa pinapayo mo. Pakita niyo muna sa akin. Ang pagtagwa sa kliyente ay kasalanan. Kulong mo ko. Ano kasalanan ko? Parang pagtagwa ng kliyente ko, kasalanan? Ganun ka na mga abusado? Wow, ang bigat ng paratang ni Attorney Claire sa pulis na kausap niya. Attorney Claire, tanong ko lang, bakit magkaiba itong payo mo dito sa ginawa mo? Kaya nga dapat ito makross Oo. sa korte. O kung dito, kung marunong ka mag-cross, huwag daanin sa sigaw. Oo. Diba? Sigaw-sigawan mo lang yung pulis habang nagpe-perform. Oo. Pwedeng direct assault yun. Naiyak ako dito sa sinabi ni attorney niya. Pakinggan niya. Kung ang pagtanggol sa kliyente ay kasalanan, ikulong niyo ako. Pakinggan niyo. Wow, naiyak talaga si Sean Wayne. Malambot pa rin pala ang puso ni Sean Wayne. Ilagay natin si SRT dyan sa posisyon ni Attorney Claire. Si SRT ang sigaw ng sigaw dahil sa pagtatanggol sa tao na walang warrant of arrest. Maiyak pa rin kaya si Sean Wayne? Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nang nalagyan ng kliyente. Sir, pasensya na po talaga, ha? Grabe, no? Grabe talaga, di ba? Grabe. 8 years ago, may mga ganito na nangyayari. Meron na talaga until now. Kaya nga dinala na ni SRT sa Senado yung ganyang mga issue. Kasi may mga nakukulong at dinadakip kahit walang mga naipe-present na warrant of arrest. Pero para sa iyo at ng mga kabatas, ang pag-walkout ni SRT ay pagiging bastos at ang ginawa ni Attorney Claire na pagsigaw-sigaw ay isang kahanga-hanga. Pakinggan mo itong mga naging biktima na kung bakit dinala na ito ni SRT sa Senado. Hanggang ngayon nakakulong pa rin po sila. Tama ho ba, nung araw ho na yun, naunang pinasok po ang bahay ninyo? Opo, totoo po. Anong oras po nangyari? Sa akin po kasi mga past 9 ng gabi. Sa akin po alas 7. Alas 7 naman po ng gabi. Ibig sabihin po, nauna ho na pinasok ang bahay nila Vicente, sumunod po... Hindi, nauna po sa amin. Mga ano kasi sila ngayong August sila, kami naman. May, sa kanya, June 1 po sa akin. Sa akin May 3. Tama ho ba, Pinakinggan mo ba ito, Sean Wayne? Imagine May 3, 9 p.m., June 1, 7 p.m. at August yung sa Vicente na nasa Senado. Mga pulis na nakabonet, walang warrant of arrest. Anong pinagkaiba ng kaso ng mga yan sa ipinagtanggol ni Attorney Claire? Bakit gano'n na lang ang paghanga nyo kay Attorney Claire sa pagsigaw-sigaw niya? At kabastusan naman ang tingin ninyo sa ginawa ni SRT sa pag-walkout niya dahil sa frustration at disappointment niya doon sa nangyari sa Senado. Abonet po sila? Lahat po sila, nagpa-abonit po sila lahat. Ang lalaking tao nila, ang dami nila. Ilan ho, nung sumugod ho sa inyo, ilan? Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila Ngayon ho, meron ho bang dalang warrant? Wala pong ganun, wala po. O anong pagkakaiba nito, Sean Wayne? May paiyak-iyak ka pa sa ginawa at sinabi ni Attorney Claire? Pero ilan itong tinindigan ni SRT? Naiyak ka ba? Buti nga si SRT nagpaalam pa bago mag-walkout. Si Attorney Claire, kung sigawan yung babaeng pulis, inam. Ini barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Kayo po? Wala rin pong barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong warrant, wala po talaga as in. Nakabonet? Opo, nakabonet. Ano ho ang kulay ng bonnet po nila? Itim. Itim parang ginagamit pag may... Opo, parang kala mo mga hold-upper po, ganun po. Anong... Sino ba naman ang hindi matatakot at magdududa sa ganung itsura? At kung si Attorney Claire o si Libayan kaya ang tumindig sa mga yan, anong magiging reaction mo, Sean Wayne, at ng mga kabatas? And after hearing their stories at maramdaman ninyo doon sa Senado, ang nangyayari parang napapaburan pa ang mga pulis, sa tingin ninyo hindi kayo mapapa-walk out? Pangalan ng hinahanap nila? Wala naman po. Yung sabi naman mga asset nila, tinuro lang din po. Asset po kasi, may kasama po silang asset. Yung sabi po ay palit ulo daw po.
Ngayon, ano ho ang final ho ng kaso laban ng mga pulis sa mga asawa ninyo? Sa akin po, wala naman pong nakuha. Ang sabi po nila, 511, may 26 pa. Wala naman pong ano. Ganon din po sa akin, 511 din po. Wala rin po sila nakuha. Hinalughog po nila lahat. Yung bahay namin, hinalughog po nila lahat. Opo, wala sila nakuha doon. Ngayon, nakulong ho ba sa inyo, ma'am? Asawa ko po nakakulong po kahit walang kasalanan. Wala silang nakita sa bahay, yung bahay namin. Yung mga anak ko na trauma kasi bigla silang pumasok sa bahay namin. Kayo po, Ano, Sean Wayne, naiiyak ka na ba dito sa mga biktima? O naiyak ka lang doon sa sinabi ni Atty. Claire? ma'am, Ganon din po. na hanggang ngayon po nakakulong. Nakakulong hanggang ngayon, nakakulong yung asawa ko. Wala naman pong kasalanan. Wala po sila nakuhang ebidensya. Bakit ganun yung kinaso nila sa asawa ko? Wala rin po pinakitang kahit search warrant. Walang ganun. Yes, tulad ng sinabi mo, 8 years ago may nangyayari ng ganyan. Pero nung nag-walk out si SRT dahil sa pagtatanggol doon sa taong nakulong, pumasa sa lie detector test, naiyak ka ba, Sean Wayne? Hindi, kundi binatikos nyo pa. Kung si Atty. Claire kaya yung nag-walk out, maiiyak ka ba? Diba? I'm very sure, even before naging abogado si Atty. Claire, even before naging abogado si Atty. Libayan, even before naging abogado ang mga Even before na naging senador si Raffy Tulfo, may mga ganyan nang nangyayari. how much more yung mga taong walang alam, no? Pagdating sa mga procedural. Dito, obviously, nakita naman natin, walang complaint, dinampot yung tao, walang warrant of arrest. Paano magkakaroon ng warrant of arrest kung wala naman complaint? Diba yung pinagtatanggol ni SRT, wala ring warrant of arrest, pero nakulong, tapos pinalay detector test, nakapasa. Pero nung nag-walk out si SRT sa Senado dahil nakakaramdam na siya ng hindi maganda, anong ginawa ninyo? Binatikos nyo pa. Ibig na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Atty. Bernardo, sabi ng mga pulis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga pulis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Sandali. Mr. Chair, Bakit mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Yang tapang ni Atty. Claire na magsisigaw, pinaburan ninyo at naiyak ka pa talaga. Pero si SRT, nag-walk out lang kung ano-ano na ang sinabi ninyo. Pero kung titingnan ninyo, pareho lang si SRT at si Atty. Claire na nagnanais na ipagtanggol ang mga taong sa tingin nila ay hindi nabibigyan ng tamang hustisya at naaabuso ng mga nasa posisyon. Diba? Sige nga, imagine niyo yung mga injustices na nangyayari araw-araw. Nagpa-imagine ka pa talaga sa mga listeners mo. Ikaw nga hindi mo na-imagine yung pinagdaanan ng taong pinagtatanggol ni SRT. Imagine nakapasa pa sa lie detector test. Na-imagine mo ba what they've been through? At na-imagine mo ba bakit napa-walkout si SRT? Siguro kung si Atty. Claire yon o si Libayan yon, naiyak ka na naman. Kawawa yung mga taong hindi alam yung kanilang mga karapatan. Kawawa yung mga taong hindi alam yung mga tamang procedure. Kawawa talaga, tulad ng awa na nararamdaman nyo dyan sa pinagtanggol ni Atty. Claire. Naawa ba kayo doon sa pinagtanggol ni SRT? Buti nga si SRT nag-walk out lang. At sigurado kung si Atty. Claire ang nakaupo sa Senado at nag-walk out dahil sa pagtatanggol doon sa tao, sigurado palakpakan kayo. At siguro maiiyak ka na naman, Sean Wayne. Pero dahil si SRT ang gumawa, tinawag niyong bastos. Sabi nga ng professor ko no? Sabi niya, you know what? Hindi sa akin pero for the entire class. Sabi niya, kailangan niyo mag-aral na mabuti, guys. Kasi kung ang doktor, no, nandyan sila para i-save yung buhay ng isang tao. Ikaw bilang abogado, andyan ka para i-save ang freedom
o kalayaan ng isang tao. Tama naman ang professor mo, pero tandaan mo, andyan ang mga senador para gumawa ng batas at mag-amend ng batas para mahigpit na mapatupad ito at para maprotektahan ng lahat, lalo na ang mga pangkaraniwan na madalas ay hindi nabibigyan ng tamang hustisya. And dito, makikita natin in action kung paano kayang pagtanggol ni Atty. Claire ang mga kliyente niya. Humanga ka sa ginawa ni Atty. Claire sa pagsigaw-sigaw niya, pero ang tingin mo kay SRT, pabida at bastos. Sa pag-walkout niya sa Senado, wow, hindi consistent at medyo bias ka naman masyado, Sean Wayne. Diba? Actually, before ako may mga nakakita na eh. No? Mga nag-comment na. 8 years ago, 56 views lang. Oh. Walang complaint, walang warrant of arrest, mandandampot ng tao. Atty. Claire is a passionate lawyer. Si Atty. Claire tinawag niyong passionate lawyer dahil sa pagsigaw-sigaw at pagtatanggol niya sa kliyente niya. Pero tinawag niyong bastos at mayabang si SRT sa pagiging passionate niya at sa hindi niya pagpigil sa nararamdaman niya at sa pag-walkout niya. Sabi rito ng isang Rolando, amazing woman, so proud of you, Atty. Claire, 9 months ago. So ilan pa lang kami, pangatlong tao pa lang ako after 7 years ago. Sabi ng isa, City, that's right, like what Atty. Claire said, kung kasalanan ipagtanggol ang kliyente, ikulong niyo ko. Malamang alam ni SRT na hindi tama ang mag-walkout, pero kung kasalanan ng mag-walkout para iparamdam sa tao na lumapit sa kanya na handa siyang tawaging mayabang at bastos at mabash ng mga kritiko, wala na rin siyang pakialam. She is a lawyer with dignity if that is the way she react and that is how important her job. Panay puri niyo kay Atty. Claire, sabi ko nga kung si SRT ang nagsisigaw at nang bastos ng ganon, malamang todo batikos kayo. Pero dahil si Atty. Claire, panay papuri ang ginagawa niyo. At naiyak ka pa talaga, Sean Wayne. Akala ko pusong lalaki ka na matigas at hindi iyakin. Pag kayo ang aarestuhin na walang warrant, hindi ba kayo magagalit? Magagalit ka talaga, o di ba kaya nga yung mga pulis hindi nakapagbigay ng warrant kaya nagduda sila at nauwi sa commotion na nauwi sa pag-aresto. Hanggang ngayon 2023 na, yung ibang pulis hindi alam ang tamang due process. O di ba yung mga nasa Senado na pulis hindi consistent at mukhang hindi alam ang due process. Tapos pumayag pa na magpa-lie detector test. Tapos aatras-atras, walang mga paninindigan. Okay lang tumanggi sa simula pero kung pumayag ka na at tapos uurong ka, ano ang kinakatakot nila? Bakit sila umurong? Grabe si Ma'am Atty. Claire, mabuhay po kayo. Abay, saludo rin naman ako kay Atty. Claire sa tapang na ipinakita niya. Pero mapapataas ka talaga ng kilay sa pagiging inconsistent ni Atty. Claire. Ganito na ang Pilipinas ngayon, pwede ka nalang hulihin nang hindi mo alam yung charges laban sa iyo at walang warrant. Kakatakot na ha. Natatakot kayo pero sinisikap ni SRT na ipagtanggol at tindigan at paboran ang mga taong nakulong dahil sa maling proseso na ginawa ng mga pulis. Imbis na unawain ninyo ang sitwasyon at dahilan ng pag-walkout ni SRT, binatikos nyo pa. Pero si Atty. Claire na nagsisigaw din at nambastos ng pulis at nagwala sa presinto, panay puri ninyo. Pero nang dahil lang sa hindi nyo gusto ang isang tao, nag-iiba ang pag-criticize ninyo sa sitwasyon na halos magkapareho naman. Abay, paano naman tayo magkakaroon ng matibay na batas na magpoprotekta sa mga pangkaraniwang mamamayan kung patuloy na papaboran natin ang mga nasa posisyon na pumapabor at nagpoprotekta sa mga kauri nila? Sabi ko nga kay Atty. Claire, akala ko first time niya narinig yung sinabi ko sa kanya. Anyway, tatapusin na natin dito kasi puro ka-ipokrituhan at puro papuri na lang ang ginawa dito ni Sean Wayne at nagbasa na lang siya ng mga comment. Summarize ko na lang itong content ko at dito ko natatapusin sa sinabi ni Sean Wayne. Pinakinggan ko kasi yung mga content niya related dito sa nangyari sa Senate. Napakadami ko pang gustong sabihin pero mapapahaba tayo. Siguro sa susunod na lang. Anyway, listen to this.
walang puwang sa akin yung disrespect, no? Saludo na sana ako kay Senator Bato. But I don't tolerate these people. I don't like people who's tolerating disrespect. Itong sinabi niya ay galing doon sa isang content niya na related din doon sa pag-walkout ni SRT. Dito, she is disappointed kay Senator Bato sa pagsusori nito. Pero isipin nyo, Senator Bato feel disrespected during the Senate, but why he apologized to SRT? Sa tingin nyo ba, he realized that at some point may mali talaga siyang nagawa? Now, Sean Wayne, you don't like people tolerating disrespect. And yet, you tolerate Atty. Claire for being disrespectful. At hindi mo lang tinolerate, pinuri-puri mo pa ang pagiging disrespectful ni Atty. Claire. Hay naku, Sean Wayne, pareho kayo ni Atty. Claire, isama mo pa sila Atty. Libayan. Inam kung maglitanya na para bagang kayo lagi ang tama. And yet, ang mga sinasabi at ginagawa ninyo ay nagko-contradict. Anyway, iyan na lang muna. Visit her channel at tapusin nyo ang content niya na ito na nireaksyonan natin. Panuorin nyo na rin yung content niya sa pag-walkout ni SRT. At kayo na ang humusga kung bias nga ba siya sa kritisismo niya sa halos magkaparehong sitwasyon. At isa na rin, pandagdag na rin sa kita niya sa YouTube kasi kakailanganin niya yan sa gastusin niya sa kasong kakaharapin niya. By the way, Sean Wayne, hindi ko pa rin nakakalimutan yung payo mo na baka ang pagkampi ko ay makasama sa akin. Don't worry. Palagi ko namang sinasabi na ang mga content ko ay binabase ko sa mga facts na nakukuha ko at ang karamihan ay opinion lang. At kung may mali akong nasabi na hindi ko sinasadya, ngayon pa lang humihingi na ako ng paumanhin. Kaya hindi ko yun makakalimutan. Maraming salamat sa paalala. Good luck nga pala sa kaso mo. Anyway, again, thank you for listening. Until my next content, Slon.